Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Nagtataka ako sa Rappler no? Hindi ko po alam kung bakit. Pero may hinala ako kung bakit. Kasi lahat po ng media outlet ngayon parang kakampi na ni Martin, di ba? Ni Speaker Martin. Takantaka po ako. Bakit po? Tika muna, may takantaka po ako. Bakit po tila yata, hindi po yata kasama yung Rappler dito po sa mga media na tila kumampi na kay, kay Martin. Hindi ba talaga? Nagtatanong lang. Mahirap na magtanong. Hindi naman po kay Speaker Martin. Kasi napupuna ko, yung media lang na umaatake ngayon kay Martin, yung Rappler no? Pero hindi naman po yung atake katulad ng atake nila kay Duterte at sa mga noon kay PBBM, no? Yung atake po nila talagang yung medyo alanganin, medyo pa chismis na pwede pang mahilot. Alam niyo yun, yung ataking gano'n na maatake kami dahil parang hindi mo kami pinapansin. Media din kami, parang gano'n. Ito po, magkasunod pong araw to Tsaka napupuna ko yan sa mga nauna pa no? Ito po ay December 6 yung isa. At yung isa naman po ay December 7. So magkasunod na araw po na pinifeature, no? Excuse me po. Na pinifeature ng Rappler. Ito pong si Speaker Martin. At hindi po pinipicture para i-promote, no? Pinipicture po siya in bad light. Yung nung December 6 po. Ayan, mapping the businesses of Speaker Martin. No? Pinapakita po rito, may mga wordings po rito yung yung tungkol po to sa Okada. Alam niyo yun, yung involvement di umano ni Martin. Wala pong media nagsasalita niyan. Ako gusto ko mang i-discuss yan. Wala akong mapagkunan ng impormasyon. Naririnig lang natin na parang may ugnayan si Martin diyan, no, diyan sa problema sa Okada o sa yung power squabbling diyan sa leadership ng Okada na mukhang merong say si Martin. Pero ganun lang po yung naririnig natin. Hindi po natin alam kung kanino. Yung walang malinaw, no, pero itong Rappler, no, nagbibigay talaga siya ng mga data, inimbestigahan nila, no. Ayan, no. Meron pa po ritong sinasabi na 3 billion na involvement. Pero at the end, sinabi rin nila na yung pahayag ni Martin na nalutas na yung problema na yan ng Supreme Court nung pang November 28. Di ba? Pero sa Rappler, kung nalutas na ito, bakit sanay yung Rappler sa ganyan di ba? Sanay sila. Kaya lang, bakit si Martin ang pinupunteriya samantalang ang buong media, ang pinupunteriya na si VP Sara. Imposible naman pong kumampi bigla yung Rappler sa mga Duterte. Hindi po, no? Nagtataka lang po ako. Sa lahat pa ng media, ay si Martin pa. Tapos sinundan pa po nila, parang naman, no? Wala silang mabigat na binibintang, panay-pahap. Ganyan naman yung Rappler, Di ba? Mahilig lang sila yung palulutangin lang nila, tapos bahala na yung ibang mag-pick up, bahala na yung ibang bumira. Hindi po tayo makikibira kung ano lang sinasabi nila. Ang sinasabi nila, tila yata si Martin ay merong involvement dun sa Okada na tahimik po ang buong media dun. Wala po nakikialam dun. Nagtataka tayo bakit yung Rappler ang medyo maingay. Ikalawa, ito po, dated December 7 naman. No? Kasi ngayon lang nagpa-pop up sa Twitter. Martin Romualdez and his mining interest. Ang pagkakatweet po niyan, the Romualdez clan's wealth can be traced back to mining. House Speaker Martin Romualdez is backing a bill that will benefit miners. O, di ba?
Meron pong minahan sila Martin, sinasabi ng Rappler, na matitrace sa minahan yung kayamanan ni Martin. Tapos, meron siyang binaback up na bill, no? Bill pa lang sabi ng Rappler, hindi palo. Kasi hindi natin nababalitaan, nagtataka tayo ng pagbabawas ng tax ng mga miners, ng mga may-ari ng mining company. Aba, teka muna. Di umano. Kaya kailangan maging maingat tayo, mga bawal magsipag-ano rito Uy, meron palang tsa dito. Okay. Kaya nga, di ba? Most untrusted sila Kaya lang, nagtataka nga ako, hindi ko naman question kung trusted ba sila o hindi. Wala akong pakialam sa away nila kung may away sila ni Martin. Kaya lang, nagtataka lang ako. May hinala ako Kaya lang, syempre, chismis lang yun. Hindi ko nasabihin. Kung lahat ng media ay tahimik sa mga tahimik at hindi binabanatan si Speaker Martin, bakit yung Rappler na? Alam natin yan na ang Rappler, ang ugali ng mga yan, mahilig bumira yan, di ba? Kayo na po bahala. Your common sense is as good as my common sense. Ito po, punta na po tayo rito. Siyempre, ito pong susunod nating topic. Ito po ay hindi na po ito kinakailangang ispilingin. No? Talagang kitang-kita po ito. No? Siyempre, dinagdagan lang natin na dahil number 1 pa rin si Sara Duterte, despite, ang tagal na po, no? Kailan ba sila nagsimula? September, October, November, December. Tuloy-tuloy. Kailan ba nagsimula yung kampanya nila? August pa yata? August o September? Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula yung kampanya nila na pasamain si Sara Duterte. Yung confidential fund. No? Alam po ninyo, yan pong pagpapasama kay Sara Duterte, hindi pa rin po, good news po muna, hindi pa rin po sila nagtatagumpay. Katunayan nga, number 1 pa rin yung DepEd. Ibig sabihin, nagkampi-kampihan na po lahat, congressman, mga sikat na personalidad ng Dilawan. Tignan nyo si Leila de Lima nakalaya po ngayon. Hindi na natin chichismisan yan na kaya napalaya para mag-i-attack dog. Hindi ko na po sasabihin na ganyan dahil wala naman tayong prueba na ganyan. No? Kalalaya pa lang, attack dog na agad. yun, may prueba tayo. Okay. Ito pong si de Lima, kasama po ng mga iba pang attack dog. Punteriya naman si BP Sara bilang DepEd kasi pinunteriya nila bilang BP, di ba? Pinasasama nila bilang BP. Mukhang ang punteriya nila nung BP at all cost papunta, no? Papunta doon sa impeachment. Ako ganun ang pakiramdam ko kasi nilulutang na nila yung impeachment. Kung hindi papunta sa impeachment yung bakit nyo pinalulutang yung impeachment? Na-preempt lang po to. Opo, na-preempt po to nung sinabi po ni Pangulong Marcos na wag niyong i-impeach si Sara Duterte. Yun. Ganun kapangyarihan yung salita mo, mahal na Pangulo. Kaya na-preempt po yun. Wala pong nagtangka. No? Kasi in-spelling nyo sa kanila In-spelling nyo na ayaw nyong ma-impeach si BP Sara Duterte. O yan po yung naganap. No? Kaya namatay po yung impeachment na yun. Namatay po yun. Ang tingin ko rin, papunta sana yun dun Pero dahil inunahan nyo na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte, wala na po bigla yung yung usapin ng impeachment. Ganun po kakapangyarihan yung salita ng isang Pangulo. Okay. Hindi, pangalawang araw ko na po nakatulog Kung malalaman niyo po kung ano po ang inakyat ko kanina, yung malaking Buddha, ang taas po. Pagod na pagod ako. O balikan po natin to si Sara Duterte. Ngayon po, dahil number 1 pa rin, kahit na anong paninira nila, number 1 pa rin po ang DepEd. Sinisiraan po nila ngayon ang DepEd. As usual, yung mga walang katuturang paninira. Okay, basa po tayo. Baka sabihin nyo, wala naman pinalalala ko lang. Okay. Halimbawa, ito si Leila de Lima. Ayan, I've been ridiculed. Ngayon, binanata na siya. I've been ridiculed for my call for BP Sara to resign as DepEd Secretary. Kita mo, nananawagan ka, resign si DepEd Secretary. Let me further elucidate this nothing new. In all governments in the world, a cabinet minister is only expected to resign as such once
she voices out different policies that the cabinet publicly. Oh, yan naman po, no? Pinagre-resign po nila si Sara Duterte, no? Dahil iba raw yung sinasabi niya sa sinasabi ng Pangulo. Ano ba yung sinasabi niya kakaiba na sinasabi ng Pangulo? Peace talk po ay ano po ba? Yung po bang ICC? Ang alam ko po ICC pareho sila eh. No? Huwag niyo po lituhin yung mga tao. Pareho po sila ni... Pero na lang kung babaguhin talaga ni Pangulong Marcos yung kanyang sinasabi sa ICC. Pero pareho po sila sa ICC. Di ba? Sa peace talk po ba? O sa peace talk, hindi sila pareho. Eh, hindi na... Kaya lang, ang problema po dun, bawal po ba magsalita si BP Sara na hindi siya pabor? Maski nga yung AFP chief, si General Bronner, nagsalita na. Marami po ang naniniwala kay BP Sara. Ayaw nila makipagpisto. Hindi po laging kumukontra si BP Sara. No? Tandaan niyo yan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.